So yun na nga, no, i-share ko lang ho sa inyo yung ating nagiging journey from Davao City to General Santos City via Tugo Travel MV Maligaya. Bali, ang una ho natin ginawa ay siyempre bumiyahe ho tayo papuntang kilometer 9 or kilometer 10 sa Davao City, no? Sa Davao City Port or Pantalan, kung saan yun talaga ang pinaka-daungan ng mga barkong pampasahero way back nung panahon pa na uso pa yung mga La Filipina Princess, yung mga Saltfish Lines, yung mga Super Ferry at kung ano-ano pang mga barkong bumabiyahe papuntang Manila in the 90s na naabutan ko hanggang early 2000, hanggang sa ito ay tuluyang maglaho, stop operation gawa nung siya ay natalo, no, sa eroplano ni Go Kongwei na Cebu Pacific na nag-o-offer talaga ng napakamurang mga pamasahe, no? Kumbaga mura na, mapapabilis ka pa at makakatipid ka pa sa oras and pera. Pero this time nagbabalik nga ho yung operation ng barkong biyahe papuntang Manila, kaya ang mga tao medyo na-excite, no, lalo sa mga taga Davao mismo kasi matagal na rin na hindi na experience na sumakay ng barko. Kumbaga dito sa buong Pilipinas, natatanging Davao City lang yata yung walang rutang barko biyahe papuntang Manila. Ako ay nakabili ng ticket via online sa kanilang Facebook page ho talaga, no, meron sila naka-attach doon na link kung saan pwede kang mag-book online, kasi hindi ko rin alam kung saan makahanap ng mga booking or ticketing office ng Tugo Travel dito sa Davao City. Kaya ang ginawa ko nag-online na lang, no? Kumbaga parang kahit paano sanay na rin naman ako mag-book online, no? Parang yun ang ginagawa ko lagi. Ako yung lumilipad kahit saan dito sa Pilipinas, no, via Cebu Pacific. Tapos yun nga, pagkarating ko dito sa Pantalan ay pumasok ko tayo sa kanilang scanning machine or scanning area. Syempre titingnan yung mga ticket tsaka ID and pasok ho sa loob, no. Sa kanilang terminal ay makikita ho natin yung kanilang amenities na napahaganda rin naman kahit paano, no. Tatlo siya, merong air condition, merong maliit lang, wala pang aircon. Tapos kapag susobra yung pasahero, kasi estimated kasi nasa 500 plus, no, yung seats, estimated or seats capacity ng barkong MV Tugo Travel na MV Maligaya. So nasa 500 roughly or mahigit nun, nasa lagpas 500 katao. So ibig sabihin baka nakikita nyo dito sa loob ng port ng sa Davao City ay baka kunti lang talaga siya, no, kung i-compare natin siya sa ratio na 500 seats, pero meron pa yan sa unahan hanggang sa doon sa kabila. So tatlo ang parang extension, no. Okay, for example, entrance ko dito, nya ako nang siyempre akong bagahe kaya akong gi-avail ang 50 kilos nga allowance, no. Personal na niyo mismo, no, gamit ko. Oo, nya karo kay nilagpas man og ano, paano babalaan nga nilagpas og 50 kilos? Wala, mapatimbang man ako na siyempre. So pag dito scanning. Okay lang duha mo ka tao. Oo. Di ako lang isa, ato ibota ako lang isa. So nilagpas ko 50 kilos nya kina scanning. So dre ima kong timbangon gyud. Okay, pakita na kung tangga lagi mo gala. Nagkalisod, no, nagkapuliki. So ito yung loob ng waiting area. Actually ang waiting area tatlo, no. So ito pala yung air condition, tapos yung merong maliit doon sa unahan, puntahan natin. Itor po kayo. Control room, meaning anong meron diyan, ma'am? CCTV camera ng beyond site, lahat dyan sa Pantalan, okay. May CCTV camera. So lahat may monitoring site, talaga. Ibig sabihin, kung ano nakikita natin ngayon, nakikita agad niya. Yun, very good. Kaya minsan sa head office mo sabi, with Davao, meron doon na fishing sa Pantalan. Nakita nila. Okay. Tapos, ito ticketing office. Okay. Ticketing office para saan? Passenger terminal fee. Okay. Tama, sa likod. Tapos medyo madilim na yung control room. So yung ating amenities dito sa loob ng Natin seaport ay ano ba ta? Tama ba, seaport? Passenger terminal building. Passenger terminal building, so yung control area, tapos merong canteen, CR na malinis, very good. Tapos all gender PWD CR. Okay, ito 'yon. Prayer room. Yun. Playroom. Nursing room, yun. So, nagkapadele. Tapos, check up. Ang clinic, merong on-board doctor si Tugo. Wow. Pagbaba ni doctor, check na yung mga sasakay na naman. Okay. So, para yun sa mga hindi nakapag-check up dito, nakapag-monitor.
Hindi. Dito talaga sila i-monitor before sila sasakay yung mga senior, PWD, with comorbidities. Tapos pwede din yung mga children, 5 years old below. So, sino naman yung i-check ni Doc sa loob ng ng ship, ng barko? Ano na yan, siya yung real time na kung sino may nasa. So, in short, meron tayong medics. Meron. Meron tayo sa loob. Okay. And after nun, syempre, mayroon ang safety naman ang pag-uusapan natin. So far, maganda naman ang safety nito gawa nung meron talagang mga checking personnel, meron talagang na-scanning machine pa lang. No? So just like airport, meron ho silang gwardiya, merong scanning machine, plus merong taga, travel something basta. Tapos sa loob, merong mga canine dogs and may mga police din na mga naka-deploy. And at the same time, itong si Togo Travel MV Maligaya, ay meron din ho silang sariling mga watchman, gwardiya, security personnel and canine sa loob ng kailang barko, na kailang sea craft. So yun, bali after nung proseso na yun ay sumakay na ho ang mga tao, sumakay ho tayo ng shuttle, no? Kasi hindi naman pwedeng maglakad lang daw gawa nung sobrang init daw ho talaga. So buti naman, congratulations sa mga pasahero kasi talagang pinapahalagahan ho tayo ni Togo Travel MV Maligaya gawa nung hindi lang tayo basta binigyan ng napakagandang accommodation and at the same time mura, tapos talagang luxurious experience ba, no? Hindi siya kaparehan ng ating mga napuntahan na nasakyan ng mga barko. So ito ang pinaka top of the line na barko na nasakyan ko na bumabiyahe na para na rin turista. Anyway, gagawa ho ako ng Trans-Asia Cebu City to Cagayan de Oro City versus Togo Travel MV Maligaya, comparison kung alin yung mas maganda na barko, no, na masasakyan na experience, no. Tapos yun na nga, bali sakay ho tayo ng shuttle bus at napaka-swerte talaga ng mga Pilipino kasi nga mapagpapahalaga talaga sa pasahero itong may-ari ng Togo Travel Company. Ayaw na tayo mainitan, no, maglalakad papuntang barko. Tapos syempre pagdating sa barko merong hagdanan. So sa mga senior citizen walang problema kasi meron naman hong mga personnel, no, mga staff ang barko na nag-a-assist ho talaga sa mga dapat i-assist, no. Tapos ang ang papasok sa pinakaitaas ay merong escalator. Tapos yun na, ito na yung kwarto, makikita na ho natin. At alas 2 yung biyahe ho nito, yung kanyang depart sa Pantalan, alas 2 ng hapon. Pero syempre, talaga subjected to delay talaga itong mga ganitong klaseng masasakyan gawa nung may mga loading and unloading, mga ganun, no, depende daw sa mga sakay. So gaya nito, sa kaso na to ngayon, umalis to dito ng 3:30 PM, mga ganun, no? So medyo nag-delay ho siya ng 1 hour and a half. Pero ang maganda lang doon ay na nakarating din naman ng delay rin pala ang dating sa Jensen. Like dapat kasi 9 hours ang biyahe. So magsimula ng alas 2 ng hapon, darating dapat ng alas 11 ng gabi. Pero ang rating doon ay alas 12 ng midnight. Pero walang problema sa akin, medyo tolerable lang yun, manageable, no? Hindi siya ganun ka pahirap or pasakit sa akin. Anyway, sumasakay naman talaga lahat ng barko, hindi dahil nagmamadali, no? Kumbaga para yung iba ay kumbaga 2 birds in 1 stone. Yun ba yun, no? Yung nakauwi ka na ng Manila, Jensen or Iloilo ay para ka pang turista, di ba? Para kang basta na-enjoy yung yung travel, yung inyong trip. So yun, bali umalis ito ng 3:30 PM. Tapos yan lang, bali hindi ko na nakuhaan. So shout out kay Kuya Fort ba yun, na nasabi niya na dapat kinuhaan ko daw yung sa to kung saan pa hanggang buong Davao para makita ko yung skyline of Davao. So hindi ko siya magawa, hindi ko siya sinubukan ko namang gawa, kaso nga lang ay hindi ko maipakita yung gusto niyang makita, yung skyline of Davao City, kasi nga siya against the light, di ba? So alam niyo naman sunset, di ba? So norte or west northern part of the Philippines sa sunset. So dito naman sa Davao ay yun na nga, nasa southern part, kaya hindi ho tayo makakita ng skyline of Davao City kapag ganyang oras, alas 3 ng hapon hanggang alas 5, alas 4, kasi nga against the light. Tapos yun, bumiyahe ho tayo na hindi ko na namamalayan, basta nag-i-enjoy lang ho ako. Kumakain kami ng nanay ko, nagkakape, kwentuhan. Kung nga pala bakit nanay ko yung sinama ko, kasi nga syempre gusto ko rin ma-experience yung gala. At kung natatanong ho kayo bakit kinuha ko yung bakit napakamahal or magkano yung kwarto na kinuha ko,
nasa ano no, may nagtatanong sa akin, shout out kay Sir Daming Daan. Kung magkano daw yung pamasahe daw kasi dito po Jensen. So ang pamasahe ay nasa kulang-kulang 3,000 pesos, pero sa kadahilan ng meron akong kasamang senior citizen ay naka-discount ho, no? So meron tayong binayarang 2,600 plus na lang siya. At masarap ang pagkain, masarap ang kwarto, maganda ang kwarto, masarap ang pagkain, masarap ang kape, mura lang. So in fairness talaga, no? So nag-i-enjoy ho ako sa ating biyahe papuntang General Santos City. For the experience lang ho talaga to. Wala naman talaga tayong purpose or intention sa General Santos City. Wala tayong business purposes and transactions. So plainly gala lang ho talaga siya. Experience sa akin, tapos gala. Experience, no? Tapos yun, gusto ko rin makita yung makainan or ma-experience kumain ng balbakwan ni Awing in Bulalo, no, na recommended talaga din ni Daming Daan, no? So shout out. Tapos syempre sibit ko na rin yung nanay ko. Tapos bakit hindi ko kinuha yung yung stateroom? Yung stateroom para yung pinakamahal, yun yung may sariling bathroom, may bathtub, basta maganda, no? Parang merong refrigerator. So hindi ko na siya kinuha, gawa nung parang malulugi lang din naman ako, gawa nung 9 hours lang din naman yung biyahe. Tapos yung 9 hours hindi rin naman ako makakatulog nun, gawa nung i-enjoy ko nga yung biyahe. And at the same time, ako makikipagkwentuhan lang din sa nanay, di ba? So baga parang banding kasi yan, no? Yun yung banding namin ng namin mag-ina, kumbaga parang kwentuhan lang, no? Anything under the sun na pwede pag-usapan, mga kahapon, mga kapitbahay ko, kung sino-sino pa. Ewan ko lang kung ano kung mga ori ng banding ho ninyo sa inyong mga kamag-anakan, no? Yung membro ng inyong pamilya kapag kayo nagsama-sama. So kami, yun lang, kape, tapos yun nga, kwentuhan. Tapos yun, bali gumabi na. Tapos sabi nga na nanay ko, hindi niya nararamdaman na barko daw tayo yung sinakyan, parang hotel lang daw na nasa mall. Yun ang sabi niya, which is totoo yun, no? Yun talaga din ang aking parang observation, no? Hindi mo mararamdaman na nasa barko ka, wala kang maririnig na ugong nung makina, wala kang maririnig na minsan naman may mga pagkakataon na akala ko yung napasobra ako sa kape, ako'y nagkakaroon ng low blood or anemic, no? At ako'y nahihilo. Yun pala ay siguro nagkakaroon ng pagkakataon na yumuyog-yog or parang parang nag-wavy, no? Yung malalaki yung alon sa dagat na dinadaanan natin. So yun lang, bali dumating ho tayo ng madaling araw, midnight sa General Santos City. So far maganda rin naman. So frequently asked question. So ano ba yun? Magkano ang pamasahe? So ang pamasahe ay nasa lang yun, no? Parang 300 starting fares talaga, no? So 300 plus to 400 plus. Yan po yun para sa mega value. Yung parang pinaka cheapest na accommodation na room na maramihan ho kayo kabilaan. Yung parang para sa akin isang introvert, hindi ho yan sa akin pwede kasi gusto ko talaga yung meron ng sariling privacy. Alam mo yun. So pwede naman apatan, dalawahan, animan, pero yung ganun kadami, so hindi ko afford, no, na may kasamahan. Kaya kung wala naman akong pera pang bili ng medyo extravagant, no, na kwarto, na accommodation, so ayoko na lang muna mag-travel parang ganun or sumakay ng barko kasi hindi ko nga afford, hindi ko carry yung may mga kasamang hindi ko kilala na napakarami pa nila. Na-try ko na yan nung TransAsia na Cebu to CDO, so business class din, tourist class pala. So akala ko okay yun kasi air condition din naman, pero yun hindi ako makakatulog nun gawa nung napakarami mga bata, may ingay na. So syempre buti naman at meron pa tayong extra pera, kaya yun nag-upsize or parang nag-level up o tawag dito, parang nag-avail ako ng kwarto na di baling mas mahal, at least komportable. So yun lang, frequently asked question, di ba? So yun magkano? So 300 to 400 plus ang kanyang starting payment or starting prices ng rooms. Pinakamura, tapos pinakamahal na sa 10,000 naman, yun yung mga state, 9,000 to 10,000 yun yung state room. So yun sa akin in particular, so dyan hindi siya roughly, hindi rin siya roughly lang, parang sure ako na nasa 2,600 something. Hindi siya bumaba ng 2,600, hindi rin siya lumagpas ng 2,700. Yan yung kinuha ko yung kwarto. So dalawa kami niyan, dalawang kama, good for two. So thank you for watching. Ano pa bang gusto niyo malaman? Abangan nyo dahil next nitong video na to ay magsasakay ho tayo ng tricycle, kasi ang tricycle ho talaga sa General Santos City is nag-viral sila one time, no, na yun na nasusuntukan yung mga tawag nito, yung mga driver, nag-aagawan ng mga pasahero. At the same time, ang mga pasahero o mga taga Jensen mismo, marami ako nakikita mga comment sa comment box and comment section na yun nga, mahirap daw ang transportation sa
Jensan dahil sa mga tricycle driver na napakamahal daw maningil. Yun, so abang next nito i-upload ko rin yun.